Hi everyone, you're just in time, and this is another episode of Justin Reviews It, where we give our insights, opinions, and reviews about a film. And for today's video, it would be about The Kingdom, starring Bossing Vic Soto and Piolo Pascual, and it's directed by Direct Mike Tuviera. So bago tayo mag-start, just a reminder lang, no? So I might be saying some spoilers, and if you don't want to be spoiled, kung ayaw nyo pong malaman kung ano yung part ng film mismo, I suggest na you skip muna this video and then just come back kung kailan nyo na napanood na yung movie para naman makapag-compare tayo ng notes. Because it's like my first review here, ayan. I did some notes as well dito sa film na to, ayan. So, yun. And also, don't forget to like this video and comment then your opinion and your insights. Just be gentle, no? Kasi we're just exchanging ideas here. Wala naman tayong binabash. Wala naman tayong very healthy naman. Wala naman tayong, hindi naman tayo magsasabi ng something na would demean someone. So, thank you. Subscribe na rin kayo. Okay. So, paano ko ba sisimulan to? Short crowd estimate lang ulit doon sa mga nanood. Medyo kukunti nanood. I'd say nasa 40 to 50% ng capacity ng sinihan. Nanood ako ng December 26 today ng mga bandang 4 PM dito sa Baguio, SM Baguio. Wala din masyadong nakapila doon sa ibang sinihan. Hindi lang naman dito sa film na to. So I guess talagang medyo mahal din talaga yung panonood ng sine ngayon. Kaya siguro kukunti din yung mga nanonood. Siguro mag-aantay na din talaga sa Netflix. Kung wala din talagang extra, di ba? Talagang tatabi mo na din talaga para sa mas importanteng bagay. So siguro umpisa natin ito sa plot. Actually, maganda yung premise ng pelikula. Sa totoo lang, nung napanood ko yung trailer, naging sobrang interesado ako dun sa pelikula. Kasi, di ba kahit nung elementary siguro or high school, na-highlight yung barangayan system sa ating history natin, sa Philippine history. And parang at some point, mag-wonder din tayo kung paano nga talaga kung di tayo na-colonize na ibang bansa. And ayun, dito sa pelikula na to, doon nila pinakita somehow. So nag-wonder ako kung paano kaya nila i-establish yung ganong plot sa isang 2-hour movie. And hindi man ako nagkamali kasi nakaya naman nila actually. Napakita nila kung ano yung form of government, na-explain nila na maayos, na-establish nila yung social hierarchy, yung mga maharlika, mga timawa, yung mga ganon, mga alipin. Hindi man necessarily sinabing ganun yung tawag sa kanila, pero napakita doon sa movie yung difference na yon, yung difference ng mga nasa taas, mga sa tuktok ng triangle, and yung mga nasa baba. Sobrang interesting nung pagkakadepict nung ganong historical information dito sa movie. Nagpakita rin sila ng iba't ibang symbols nung social hierarchy na yun, like yung pagkakaroon ng tattoos. Actually, meron din silang ibang pera dito sa movie na mukha ni Bossing yun nandun sa bilang siya nga yung lakan, bilang siya yung hari ng Malaya. Malaya yung tawag sa Pilipinas dito. Inisip ko nga kung paano nila may establish yung ganong setup. Pero hindi man ako nagkamali na kaya nila kasi ang haba din talaga ng pelikula. Actually, isa to sa pinakamahabang pelikula kasi nag-last siya ng almost 2 hours. And more than 2 hours. 2 hours and 10 minutes siguro. Sobrang tagal. Kasi kailangan din talaga nila i-build up yung maraming bagay. Actually, dun pa lang sa first 40 minutes, wala pang masyadong ganap. Kasi about dun sa mismong main problem. Kasi inintroduce nila isa-isa yung mga characters. Ang dami nilang characters. Nandiyan si Bossing. So yung pinaka-bida sa lahat. Pero interconnected sa kanya lahat ng characters. Yung tatlo niyang anak, si Sid, si Sue, tsaka si Christine, pati na rin si Piolo. Hindi naman niya anak si Piolo, pero interconnected din sa kanya. Lahat ng apat na yun, aside from Bossing, inintroduce yun. Kung ano yung ganap nila doon sa buhay ni Bossing, kung sino sila. 40 minutes in na din, doon pala nag-start yung mismong parang problem. Kasi nga medyo natagalan sa pag-build up ng mga characters and mismong setup ng plot ng pelikula. Nakalagay dito sa note ko, ang haba ng movie legit. Kasi legit talaga guys. Napakahaba ng pelikula. Actually, magaling yung mga artista. Unang-una na syempre si Bossing. Mararamdaman mo naman sa kanya yung pagiging father figure niya. Ano to, very different from what he's used to portraying sa mga movies niya. Syempre, comedy yun. And aminado naman din siya na medyo nahirapan siya dito. Makipagsabayan dun sa mga
sa mga batikang dramatic actors and actresses. Matagal din talaga siya hindi nakapagawa ng pelikula. As far as I remember, parang 2019 pa. Comedy yun, comedy film. And bago lang din sa kanya tong drama. Kaya siguro medyo naramdaman ko yung medyo stiffness. Pero merong isang part ng pelikula na doon ko naramdaman yung emosyon niya. Basta something about pagiging father niya. Doon mo mararamdaman. Aside from kay Bossing, ang gagaling din nung iba like si Christine. No question about that. Si Sid Lucero lalo, ang galing niyang mayabang. Si Sue Ramirez, ang galing din niyang very pure yung character niya dito. And of course, si Piolo Pascual. Ang galing-galing ng mga mga antics niya as an actor. Yung parang mahihirapan na lang din talaga yung ibang mga kasabay niya sa scene na makisabay sa kanya kasi sobrang bihasa niya na sa mga gantong mga drama scenes. Kudos pa rin kay Bossing na nakaya naman niya na sabayan si Piolo and yung ibang mga actors, di naman siya nagpalamon, ganun. Ang pinaka nagustuhan ko sa mga scenes nila, yung mga fight scenes ni Piolo especially. Nung una, yung gumamit siya ng arnis. Ang galing niya mag-arnis. And pangalawa, yung kasama niya si Iza. Medyo na-remind ako nung Encantadia Days ni Iza as amihan. Ang dami din talaga artista dito. Nagulat ako na nandito pa pala si Iza Calzado. Hindi ko alam na nandito siya. Yung mga characters nila, very typical of a Filipino family. Yung isa, yung favorite, yung bunso, si Sue. Very close dun sa parent niya, which is si Bossing. Pangalawa, si Sid na yung medyo mayabang, medyo pabaya, yung ganyan. And pangatlo, si Christine na siya naman yung laging may pinoprove na point na yung existence niya dapat nagmamatter dun sa parent niya, which is si Bossing. Doon din napakita yung parang family dynamic ng normal Filipino family. Story-wise, like I said before, medyo natagalan ako sa build-up ng story, pero dumating naman din dun sa bandang gitna at bandang dulo. Medyo medyo slow burn siya, pero paangat siya ng paangat hanggang sa nagkaroon ng resolution sa bandang dulo. Nagustuhan ko naman yung story, it's just that sobrang tagal din talaga. Isa sa pinaka main comment ko. Medyo mahaba yung movie, pero necessary siya para dun sa story, kaya wala naman din tayong magagawa. Ang importante, maramdaman ng audience na sulit yung movie. Kasi paglabas ko, ang dami ko narinig na okay, sulit naman din daw yung 300 plus nila sa panonood ng movie kasi nga medyo mahaba siya and talagang effort din naman ng production and ng mismo mga artista. Ang pinaka-favorite part ko dun sa pelikula ay yung paggamit nila ng wikang Filipino. Ang lalalim ng mga salita nila, mga bagay na hindi na natin usually ginagamit. Yun yung normal nilang conversation. Although nag-English din sila during court proceedings na sa mga political proceedings nila, pero yung casual nilang conversation with each other, kapag kausap ni Bossing yung mga anak niya, laging wikang Filipino yung ginagamit nila. Ang dami nilang malalalim na salita, katulad nito: bagani, sumangguni, tiwalag, magat, lakan, dayang, o diba? Mga bagay, mga salitang hindi mo na maririnig usually sa normal conversations natin. Pero doon, napapawonder ka din nga kung hindi nga siguro tayo nasakop. Baka ganun tayo mag-usap-usap, ganun kayaman yung wikang Filipino, ganun ka-extensive yung kaalaman ng bawat isa sa wikang Filipino. Sayang na yun yung favorite part ko dun sa movie. All in all, I'd rate this film ng 7.5 because nagustuhan ko yung premise niya. Although in the middle, medyo naging dragging siya ng very light. Kasi, mahaba nga, medyo matagal yung build up. And I think it's necessary naman din doon sa pelikula na i-build up ng maayos yung setup. Kasi nga, bagong setup para sa atin Kailangan ma-depict ng maayos yung mga information na yun, malatag ng maayos yung information na yun para maintindihan na maayos ng audience. So, I think it's necessary din na talagang matagal din yung pelikula. Medyo madami lang din talaga yung characters na kailangan nilang ipakita yung story din, bawat isa. Kasi, kaya medyo tumagal din talaga. Pero, all in all, naganda naman ako dun sa plot. Nagandaan din ako sa pag-acting nila. Sana mas mag-venture pa si Bossing sa mga gantong types of films. Baka mas challenging to sa kanya. I know kasi hindi naman niya to forte, pero siguro mas naging makabuluhan yung pelikula. Diba? Nasanay tayo dun sa mga Enteng Kabisote lang na papatay lang siya ng mga monsters. Sa kanya din naman nagsabi, napad ko yung interview niya with Tony G.
usually ganun lang din yung ano niya, yung mga pelikula niya, patawa lang and papatay lang ng monsters, tapos na yung film. Pero ito daw talaga makabuluhan. So sana mas mag-delve into these types of films, these kinds of films, para sulit talaga yung pera ng mga manonood. And I think sulit naman din yung punta namin. Kayo guys, napanood niyo na ba yung The Kingdom? And anong masasabi niyo dun sa mismong plot and dun sa mga actors? Nagustuhan niyo ba? Nagustuhan niyo rin ba katulad ko? Comment niyo below kung ano yung experience niyo watching the film, and kung meron pa ba kayo nasa listahan ng mga papanoodin nyo. Meron din pala akong previous review ng And the Breadwinner Is. And try nyo din panoodin yun kasi maganda rin yung And the Breadwinner Is. I can say na maganda parehas yung dalawang films na napanood ko. Ito and yung And the Breadwinner Is. Yun lang guys, thank you for watching. Don't forget to like this video and comment below your thoughts about the film. And subscribe to my channel and hit that notification bell. Yun lang. Bye bye! Thank you!